Sabi nila, sa bawat gusali na itinatayo dito sa disyerto, may katumbas na kuwento ng pangarap. Pero minsan, sa likod ng salamin at mga bakal, may mga kwentong hindi mo gustong marinig. Mga kwentong bumubulong lang sa umpisa, hanggang sa isang araw, isisigaw ng trahedya. Mga kababayan, ang kwentong maririnig nyo ngayon ay hindi tungkol sa akin, pero tungkol sa ating lahat. Ito'y kwento ni Kuya, isang pangalang huli na naming nalaman, isang paalala sa mga pighating tinatago ng bawat ngiti ng isang OFW. Martes, normal na araw. Katulad ng ibang Martes, nagmamadali akong pumasok sa opisina. Bitbit ang baon kong kape at ang bigat ng mga deadlines. Dito sa Qatar, ang buhay ay nakaprograma. Gising, trabaho, uwi, tulog, ulit. Para kang debateryang laruan na kapag hindi umandar, papalitan. Sa elevator, kasabay ko na naman siya, si Kuya. Hindi ko alam ang pangalan niya noon. Ang alam ko lang, sa 15th floor siya bumababa. Isang palapag bago ang sa akin. Palagi siyang nakatayo sa sulok. Nakauniforme ng kumpanya namin, isang malaking construction firm. Tahimik lang, laging nakatingin sa sahig, para bang binibilang ang bawat segundo ng pag-akyat niyang elevator. Gumiti ako minsan, pero tango lang ang sagot niya. May sarili siyang mundo. At sino ba naman ako para pumasok doon? Pagdating ko sa 16th floor, diretso agad sa cubicle ko. Sumisipsip ako ng kape nang biglang may narinig kaming malakas na kalabog. Hindi siya pagsabog, mas tunog siyang pagbasag. Sinundan ng mga sigawan mula sa baba. Nagkatinginan kami sa opisina. Yung project manager namin, isang British, ang unang dumungaw sa bintana. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagkainis, naging gulat, tapos pangingitabot. "Oh my God!" bulong niya. Lahat kami nagsiksikan sa bintana. At doon sa baba, sa paanan ng toring salamin kung saan kami nagtatrabaho, nakita namin isang bagay na ayaw mong makita. Isang katawan. Isang uniforme na pamilyar sa aming lahat. Bumalik ako sa cubicle ko, nanginginig. Hindi dahil sa nakita ko, kundi dahil sa isang malamig na realisasyon. Ang huling tango niya sa elevator kanina, yun na pala ang huling paalam niya. Kinabukasan, ang opisina ay parang morgue. Tahimik, walang nagbibiruan. Kahit ang tunog ng keyboard ay parang nakikipaglamay. Ang kwento ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Pero lahat ay pabulong. Bawal pag-usapan, sabi ng HR. Out of respect. Pero para sa aming mga Pilipino, ang katahimikan ay mas masakit. Sa pantry, doon nagsimula ang pagtagpi-tanpi ng kwento. Nagkita kami ni Mang Edgar, isang maintenance supervisor na matagal na sa kumpanya. Nagtitimpla siya ng kape, pero tulala. "Kilala mo?" tanong ko. Tumanggo siya. "Si Ruben," sabi niya. "Ruben de la Cruz. Clerk. Mabait na bata yan." Dumating si Ate Jocelyn, isang admin assistant. May dala siyang pandesal na galing sa Pinoy Bakery. 6 na buwan na daw walang sahod. "Totoo ba?" tanong niya, halos pabulong. Doon nagsimula. Ang bawat isa ay may piraso ng puzzle. Si Ruben daw, ilang buwan nang hindi nakakatanggap ng sweldo mula sa subcontractor na humahawak sa project nila. Ang kumpanya namin ang main contractor, pero sila, third party lang. Palaging next week o next month ang pangako. Tumawag daw sa kanya ang asawa niya nung isang araw, sabi ni Ate Jocelyn habang pinipigilan ang luha. Narinig ko kasi sa isa sa mga katim niya. Kailangan daw ng pampaopera ng anak. Nagwawala daw ang asawa sa telepono.
Sinisisi siya kung bakit wala siyang mapadalang pera. May sumingit na isa pa, isang draftsman na kasabay naming kumakain. Hindi lang yan, nagkautang-utang na daw dito, pati sa mga Bombay para lang may maipadala. Sabi nung kasama niya sa flat, hindi na daw natutulog. Lagi nakaupo lang sa dilim, nakatingin sa cellphone niya. Nakinig lang ako. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Si Kuya sa elevator, ang taong tahimik na nakatitig sa sahig, ay hindi pala walang imik. Sumisigaw pala siya sa loob, pero walang nakakarinig. Sa mga sumunod na araw, lalo kong naintindihan ang bigat ng pinagdadaanan ni Ruben. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pressure. Ang pressure na maging bayani. Naaalala ko ang isang pag-uusap namin ng isa kong kaibigan, si Mark na nasa accounting. Pare, alam mo yung pakiramdam na ATM ka, hindi tao? Sabi niya sa akin isang gabi habang umiinom kami ng kape sa labas. Yung tawag sa umaga galing Pilipinas, hindi, "Kumusta ka?" kundi, "Kailan ka magpapadala?" Yung message sa WhatsApp, hindi, "I miss you," kundi listahan ng bayarin, tuition fee, kuryente, tubig, utang kay Aling Nena. Ganun daw si Ruben. Sabi ng mga katrabaho niya, bawat tawag mula sa pamilya, lalo siyang nalulugmok. Isang beses, narinig daw nila si Ruben na kausap ang asawa. "Sandali lang, konting tiis na lang." Sabi daw niya, basag ang boses. "Inaayos na, makukuha ko na sa 1 linggo." Isang linggo na, naging 1 buwan. 1 buwan na naging 6. Ang pamilya sa Pilipinas, akala nila namumulot kami ng pera dito. Hindi nila alam na minsan, mas lubog pa kami sa utang kaysa sa kanila. Hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng delayed na sahod. Para sa kanila, dahilan lang yon, palusot. At si Ruben, kinimkim niya lahat. Dito sa abroad, kanino ka ba magsasabi? Sa katrabaho mong may sarili ring problema? Sa pamilya mong umaasa sa'yo? Kaya tinago niya. Ngumiti siya kahit durog na. Tumanggo siya kahit gusto nang sumigaw. Pumasok siya sa elevator araw-araw, dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. 1 linggo matapos ang nangyari, sumakay ulit ako sa elevator. Mag-isa lang ako. Habang umaakyat ito, napatingin ako sa sulok kung saan laging nakatayo si Ruben. Bigla, parang sumikip ang dibdib ko. Doon ko na naintindihan, ang katahimikan ni Ruben ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Ang katahimikan ng isang taong sumusuko na. Ilan kaya sa atin ng katulad niya? Ilan sa mga nakakasabay ko araw-araw sa bus, sa mall, sa opisina, ang tahimik ding sumisigaw. Yung Pilipinang kahera sa supermarket na laging nakangiti, ano kayang problema ang iniwan niya sa flat niya? Yung security guard na nagbubukas ng pinto para sa'yo? Sino kayang kausap niya sa telepono kagabi habang umiiyak? Lahat tayo dito, may bitbit na invisible na bagahe. Bagahe ng homesickness, ng utang, ng pangarap na unti-unti nagiging bangungot. At ang pinakamasakit, kailangan nating magpanggap na okay lang ang lahat. Kailangan nating mag-post ng magagandang litrato sa Facebook, yung kuha sa Cornish o sa Souk Waqif, para maniwala ang mga tao sa Pilipinas na masaya tayo, na successful tayo. Pero sa likod ng mga ngiting yun, nandun ang takot. Takot na baka sa susunod na buwan, wala ng sahod. Takot na baka may magkasakit sa pamilya. Takot na baka hindi na natin kayanin. Ang trahedya ni Ruben ay hindi lang pagkamatay ng isang tao. Ito ay salamin. Salamin ng mga problemang tinatago ng komunidad namin. Ang mental health ay isang bagay na hindi pinag-uusapan. Ang sabihing depressed ka ay katumbas ng pagiging mahina. Ang humingi ng tulong ay senyalis ng pagkatalo. Kaya marami ang pinipiling manahimik.
hanggang sa hindi na nila kaya, hanggang sa ang taming paraan na lang para matapos ang sakit ay ang tapusin ng lahat. Sumara ang kaso ni Ruben, isang aksidente sabi ng iba, isang malungkot na kwento sabi ng karamihan. Pero para sa akin, isa itong alarm bell. Isang napakalakas na sigaw na gumising sa akin mula sa pagkamanhid. Mula nung araw na yon, nagbago ang tingin ko sa mga kapwa ko OFW. Sa elevator, kapag may kasabay akong kapwa Pinoy na tahimik lang sa isang sulok, hindi na lang ako numingiti. Tinitignan ko sila sa mata at tinatanong, "Kumusta, kabayan? Okay ka lang?" Minsan, tango lang ang sagot. Minsan, isang pilit ng ngiti. Pero minsan, sa simpleng tanong na yon, nakikita ko ang luhang nagbabadyang tumulo. At sa mga pagkakataong yon, alam kong hindi pa huli ang lahat. Hindi natin kailangan ng malaking gusali o malaking sahod para maging bayani. Minsan, ang pagiging bayani ay ang tanungin ng katabi mo kung kumusta na siya at pakinggan ang sagot niya, hindi lang ng tenga, kundi ng puso. Dahil sa desyertong ito, ang tanging mayroon tayo ay ang isa't isa. Ang bawat salamin sa disyerto ay may refleksyon ng isang kwentong hindi nakikita. Ang bawat tahimik ng ngiti sa elevator, bawat pagtingin sa sahig, hindi ito kawalan ng sasabihin, kundi pagpili na manatiling buhay ang sigaw sa loob. Kay Ruben at sa lahat ng tulad niya, hindi kayo malilimutan. At sa mga natirang tulad natin, huwag nating hintayin ang pagbasag ng salamin bago tayo magtanong, "Kumusta ka na?" Dahil minsan, ang pinakamalakas na pag-igting ay nagsisimula sa pinakamahinang bulong. At ang pinakamapait na katotohanan ay ito. Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagbagsak, kundi ang pagiging bingi natin sa ingay ng katahimikan. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, kabayan. Hindi madali ang pinagdadaanan ng isang OFW. Malayo sa pamilya, malapit sa tukso, at araw-araw na sakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Pero sa gitna ng lahat ng yan, ang lakas mong bumangon, yan ang tunay na kwento ng pag-asa. Hindi man naging perpekto ang paglalakbay mo, naging totoo ito. At dahil dyan, maraming ang matututo. Sa mga nakikinig ngayon, sana'y maging paalala ito. Hindi ka nag-iisa. Kung nasasaktan ka ngayon, huminga ka lang. Ang sakit, lilipas. Ang gabi, may umaga. At ang puso, marunong maghilom kung bibigyan natin ito ng panahon. Hanggang sa muli, ako po si Ate Mel at ito ang kwentong OFW kung saan ang bawat luha ay may tinig at ang bawat tinig ay may kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, magandang gabi at ingat po kayo lagi saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Kung meron kayong mga kwentong gustong marinig sa programa natin, i-comment nyo na lang sa baba. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong OFW ang inyong mapapakinggan.